Kaya nga yung mga religious, meron silang vow of poverty, vow of chastity, and vow of obedience. Meron kami, wala kasi kaming vow of poverty. Nasa sa iyo na lang. Pero meron kaming tinatawag na challenge ng simple living. Simple na lang ang buhay mo. At ka ba hindi magandang tingnan bilang ikaw ay pare na nag-iingat ka ng ganyang kayamanan. Maging simple talaga lamang hanggat maaari Hindi kaya ako'y gusto. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes. Ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo, at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niya, ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At tayo nga po ay nasa huling Martes ng buwang ito. Sa mga santo, ito lamang si San Juan Bautista ang mayroong pagdiriwang ng kanyang birthday at kamatayan. Wala na ho kayo makikitang santong ganyan na pinagdiriwang ng simbahan at nasa kalendaryo ng simbahan
yung kanyang kapanganakan, June 24, at yung kamatayan naman niya ay August 29. Yan ho ay pinagdiriwang ng simbahan sapagkat ibang klase talaga itong si Juan Bautista. Bakit ho? Kasi po, siya yung tagapanguna at nanguna para ihanda ang daraanan ng Panginoon. Yan. Una siyang ipinanganak sa Panginoon, una rin siyang naging martir tulad ng Panginoon. Parehong nagdanas ng kamatayang pagiging martir. Si Juan Bautista ay pinugutan ng ulo, ang Panginoon naman ay ipinako sa krus. Ang magpinsan na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nanindigan. Sabi nga po doon sa aking nabasang libro, it is very human to seek comfort in life. Taong-tao tayo. Siyempre, sino ba naman sa atin dito hindi naghahangad ng sarap? Sarap ng buhay. It is very human to seek comfort in life. To have material property. Taong-tao tayo. Kung hindi tayo makakaisip na tayo maghanap ng mga material na ari-arian, yan. Taong-tao yan. It is also very human to wish that we have many friends as possible. Maraming kaibigan. Wala ka nang pipiliin. Mabuti man yan o masama, basta kaibigan mo. Dahil, alam naman nyo, sa buhay na ito, pag ikaw ay maraming kakilala, ay di. Ganyan. Kaya lamang, sabi ko nga sa inyo, mahirap na yata ngayong maghanap ng tunay na kaibigan. Tunay na kaibigan. Maaring okay kayo ngayon, pero magkakameron din yan ng lamat. Ako ho ay may kilalang ganyan ay magkaklase sila, body-body, no nag-aaral pa. Talagang sila, parang ang turingan ay, para ka na ikaw kapatid. Di ka merong mga ganyan? Para ka ikang kapatid. Dumating ang punto na sa pangangailangan, nagkahingahan ng pangangailangan. Hindi ngayon mapagbigyan. Kahit kaunting tulong. Yun, nagkalamat na ang kanilang pagiging magkaibigan. Tumamlay na at tumabang na ang kanilang relasyon bilang magkaibigan. Kinuha pa namang kumare nung magkaasawa sila, kinuhang kumare. Ay wala eh. Doon nakikita ngayon ang mga tunay na kaibigan. Lumalabas ang tunay na kaibigan. Kasi ang tunay pong kaibigan talaga, yan ay walang pinipiling panahon. Kung may magagawang tulong, may maitutulong, tutulong. Lalo na sa mahigpit at kagipitang pangangailangan. Well, very human na maghanap ka ng mga kaibigan. Siyempre, sino ba naman gusto mabuhay na mag-isa ka lamang sa mundong ito? Tingnan pinagtatawanan natin ang mga yan. Wala naman ikang kaibigan yan. Kahit nga kami mga pare, may mga pare, yun lang ang kanyang kaibigan. Dun lang siya close. Hindi siya yung para bagang open sa lahat. Na kahit saan sa sumama, pwede. Pwede din pwede. Ay ang kanyang ang circle of friends niya, kung tawagin, ari lamang. Kaya sabi ko, pag namatay yan, kawawa ka. Wala ka na mahalalapitan. Mahirap din nga pala yon. However, sabi nga po, kung tayo ay naghahanap, kung ang pagiging tao ay comfort in life, material prosperity, o kaya ay mga kaibigan, yan. Iba naman pagka sumunod sa Panginoong Diyos. Iba naman.
In following the Lord, you have to give up some of our comforts and conveniences. When you follow the Lord, kung susunod ka talaga sa Diyos, ay meron kang i-give up talaga. I-give up mo talaga yan. Hindi maaari. Magiging hadlang yan para ikaw ay tuloy-tuloy na mapalapit sa Diyos. Kaya nga yung mga religious, meron silang vow of poverty, vow of chastity, and vow of obedience. Meron silang pangakong ganyan. Yan. Talagang hanggat maaari, wala kang iingatang kayamanan. Ang sinasabi mong kayamanan, para sa lahat yan. Sa kongregasyon yan. Naalala ko pagka yung mga kabarkada ko pong mga OSJ, pag bumili daw sila ng sasakyan, hindi daw kanila yon. Sasakyan ng buong samahan nyo. Hindi ba katulad namin pag kami bumili, kumuha ng sasakyan, talagang amin yon. Siyempre, meron nga lamang talaga. Kami, wala kasi kaming vow of poverty. Nasa sa iyo na lang. Pero meron kaming tinatawag na challenge ng simple living. Simple na lang ang buhay mo. At ka ba ikay magpapakabongga-bongga pa? Ay ikaw naman ay pare. Oh. At hanggat maaari, wala kang property. Oh. Wala kang mga kung may nababalita man kayong pari na may lupa, baka naman yun ay sa kanilang pamilya galing. Pero yung makakita ka ng pari na hile-hilera ang sasakyan niya, ay baka naman ay talagang mayaman sila at siya ay binili niya yun talaga. Kaya lamang, hindi magandang tingnan bilang ikaw ay pare na nag-iingat ka ng ganyang kayamanan. Maging simple talaga lamang hanggat maaari Hindi kaya ako'y gustong-gusto kong magkameron ng Mercedes-Benz. Oo. Pag ako'y naka-Mercedes-Benz dyan, iba agad ang tingin nyo sa akin. Gustong-gusto ko rin magkameron ng tinatawag na Mustang. Oo. Yun ang mga kotseng gustong-gusto ko. Ay hanggang tingin na lamang ako. Sabi ko, pag ako'y nagkameron ng ganyan, yayabang na ako. Hindi na ako makakalapit sa inyo. Sino ka? Eh, kayo na may mahirap. Oo. Di ba katulad ng ibang mga tao na simple lamang, kahit saan siya pumunta, nakaka-adapt, ika nga. Ganyan ho ang pagsunod sa Panginoon. You have to give up. Nagpari ka, ihanda mo ang sarili mo sa hirap. Dahil hindi naman pinangako ng Panginoon, kayong sumusunod na mga pari sa akin, ganito ang magiging buhay nyo. Hindi. Kaya pinag-uusapan, nagiging iskandalo kapag ka nakita nilang ang pari, talagang kainaman din naman ang nito. Ay, mga talagang ang suot ay talagang may mga brand. Hindi ko na hinangad yung ganyan. Ang mahalaga nga sa akin, maisuot Natatandaan ko, tamang-tama ngayon ay pasukan, simula ng klase ngayon. Natatandaan ko nung ako'y napasok ng elementary, binibili lang ako ng aking inay ng isang kahong t-shirt. Isang kahon, ang pangalan ng t-shirt, Marca Piña. Samantalang yung aking mga kaklase, ay talagang pangmamahalin. Ang mga pangalan ng t-shirt, ay t-shirt na puti lamang yon. Ang alam ko noon ay ang usong-uso yung Fruit of the Bloom. Alam ba ganin niyo yung fruit? Meron pa ba noon ngayon? Yung Fruit of the Bloom. Ayun ay galing abroad. Ay sabi ko, ako'y tulo ang lawa. Sabi ko, ganda ng t-shirt na ito. Malambot talaga. Ay Fruit of the Bloom Yun ang alam kong t-shirt noon Ay hindi ako makasyadong makaporma. Bakit? Ay ang aking t-shirt ay Marca Piña. Yung bang pag naisuot alam ng Tita Marcy yun, Marca Piña. Siguro binibili rin niya yung kanyang mga anak dati nung gayong kahon-kahon. Kahon yun Yun yata ang laman parang 3. At di yun ang akin ang gagamitin sa isang taon. Kaya pagdating ng mga bandang mga Pebrero na, magtatapos na, hindi na siya puti.
cream na ang kulay. Cream na. Malapit-lapit na maging gray. Ay baga naman lagi na laba, suot. Ay, isang taon yan. Yun. Doon ako nasanay. Kaya sabi ko nga, ay, nabuhay naman ako ng simple. Ay, siguro mamamatay na rin ako ng simple. Tama na yun. Sabi ko nga, ay, mas maiging ako walang maiiwang ari-arian. Alam niyo, pag kami naiwang kayong ari-arian, kayo mamamatay na lahat sukat. Hindi mo na maintindihan. Lahat ay nakadunga nga sa iyo, ay lahat ay nahingi. Oh, yun na lang aking tiyahin. Diyos ko po, masabi na lang sa inyo, hindi naman nyo kilala ang aking tiya. Ay malaking problema yung iniwan na ari-arian Hindi ako pwedeng mamahala doon. Magagalit sa akin ang mga kamag-anak ko. Mabiti kayo na mamahala niya. Ay kahit bagay kay pari Sabi ko ako, labas ako diyan. Ayoko. Bakit? Abay magagalit yan Kaya sabi ko, kayo na lang ang bahala dyan. Total, kayo naman ang mga may ari-arian. Ay di kayo may ari-arian. Mahirap Oh. Kayo ba sisters? Meron ba kayong ari-arian? Meron ba kayong mga ekta-ektaryang lupa? Pag natodas tayo, problemang malaki yan. Mag-aagawan ng mga pamangkin ninyo. Oh. Ay, nangyayari na ho sa amin yan ngayon. Naikwento ko na lang, marites na Yun. Mahirap. Kaya nga sabi, in following the Lord, we must be ready to take on the difficult mission to carry the cross. Yan ang misyon namin ng mga madre, ng mga relihiyoso. Hindi ang magpayaman. Hindi ang magkamal ng salapi. Hindi. Take up your cross. That is our mission. Pag maliwanag na maliwanag ito sa isang naglilingkod sa Diyos, kahit kayo ay lay, mga laiko kayo, yan din ay sumusunod. Pare-pareho tayo na sinusundan Sino ba sinusundan ninyo? Si Jesus. Ay di gayon din tayo. Hindi ko naman ibig sabihin ay nagpundar ho kami naman na naman ho'y talagang sa amin. Ay, walang problema doon. Basta, wag lang tayong mahihirate. Kasi meron akong mga kilala na alam ko namang mapepera, alam ko namang mayayaman din. Pero hindi sila nasisilaw at kumikiling sa kanyamanan nila. Diyos pa rin ang kanilang pinangangalandakan. Yan, kayo ay poporma kayo ng pagkandidato ngayon. May plano ba talaga kayo? Maliwanag ba sa inyo talaga na ang inyong magiging misyon ay maglingkod? Huwag sanang mababalita na pagkatapos ninyong manalo, ay kayo yumaman. Ay ako'y may kilala ditong barangay captain kinuwentula naman sa Father, kaganda na ho ng bahay niyan daw. 3 floor. Wah! Matay ko mang isipin, kaya bang magpatayo ng 3 floor ng isang simpleng barangay captain na ang inaasahan lang ay honorarium? Ay di ba ikaw ay ang hinangad mo na diyan ay hindi na maglingkod? Ay kita ko naman nga ho yung barangay niya. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung saan barangay yun. Kung gusto naman yung malaman, ay di puntahan niyo ako sa kumbento. Sasabihin ko sa inyo. Ay kita ko naman ang barangay ay talagang walang katorya-torya Yun ang sinasabing, ang kanyang naging misyon ay para sa sarili na lang niya. Hindi na hinangad yung kapakanan ng kanyang nasasakupan. Kaya siya ibinoto ay para maglingkod. Ay ang nangyari para siya ang paglingkuran May itatayo doon gano'n. Magkano ang akin diyan? Yan. May maglalagay din ng factory. Magkano ang amin dyan? Pati naman itong sinakagawad, may maaari kang kayo lamang kapitan. Kaya kung minsan mayroong mga kagawad, galit sa kapitan.
Pag nag-eleksyon, iiwanan ka. Bato-bato sa langit, tamaan ka na nga. Bakit? Sinolo mo eh. Nagkaunsihan baga. Oh. Ay baga naman ay hindi ko nga maintindihan. Ako'y natatawa nga kahapon eh. Sabi ko, umpisa na ng filing ng ano. Ala, talagang punong-puno ang mga kwan. Sa dami. Sabi ko, talaga yatang gusto ko nang maniwala na ang pagiging politiko dito sa Pilipinas ay hanap buhay. Hanap buhay. Kaya naghahangad eh. Kandidato ako. Wala namang kaalam-alam. Kandidato ako. Bakit? May pera diyan eh. Tama nga ang sabi ng aking profesor. You want to be rich? Gusto mo maging mayaman? Una, magpulis ka. Pasintabi na lang ho sa mga pulis. Kita naman yun, nilakihan na sweldo ng mga yan. Nangungutong pa rin eh. Magpulis ka kung gusto mong maging mayaman. Number 2, kumandidato ka. Mandidato ka. At number 3, magtayo ka ng relihiyon. Tingnan si Kibuloy, pagkakayaman na. Iglesia ni Cristo, sila lang ang mayaman. Ay sabi ko nga, kami, hindi kami pwedeng gumawa na. Bakit? May santo papa kami. Matatanggal ka. Tsaka may mga namamahala sa amin. Mabagamat sinasabing maraming kayamanan ng simbahan. Sabi nga ni San Esteban, eto ang aming kayamanan. Tinuro yung mga pilay, pingkaw, mga mahihirap, nagdaralita, mga dukha. Yan ho ang kayamanan ng simbahan. Hindi yung mga ginto. Yan. Si Juan Bautista, mga minamahal na mga kapanalig, sa atin hong narinig na pagdiriwang at kapistahang ito, was courageous enough to let go of few worthless friends, to let go of material security, popularity, in honor to follow Jesus. Iginip up lahat ni Juan Bautista yan. Di ba sumisikat na siya? Yan ang isang pagkakamali ni Juan Bautista. Ang siya ay sumikat. Kilalang kilala siya doon sa buong lugar ng Jordan dahil siya nagbibinyag. Maraming lumapit sa kanya. Akala tuloy siya ang Mesiyas. Napagkamalang siya na nga ang Mesiyas eh. Naging popular siya. Yun ang hindi nagustuhan ni Herodes. Sino ka itong pagkakasikat-sikat na ito? Ay naku, si Juan Bautista pala. Yung. So, si Juan Bautista lamang talaga ang matapang na isinuko ang lahat ng yan. Hindi katulad ni Herodes. Tingnan si Herodes, pagkakayabang, ang ganda na sayaw mo Sige, hilingin mo kahit ano, bibigay ko sa iyo. Kung gusto mo, pati kalahati ng aking ari-arian ng aking kaharian bibigay ko sa iyo Yumabang na Kaya huwag kayong mangangako nang hindi naman nyo kayang gawin na mapapahiya rin lang kayo sa bandang dulo. Marami kayong kasabay na ganyan. Mangangako pero hindi kayang gawin. Huwag kayong mangangako ng overpass dahil hindi naman kailangan ng overpass dito sa atin. Pinagkakaperahan lamang dito yung footbridge ligaho. Wala naman nadaan Kung gusto nyong magpagawa ng magandang tawiran, maghukay kayo, pailalim. At siguradong maraming dadaan. Maniwala kayo sa akin. Sino si Raulong aakyat do'y rayumahin ka na? Samantalang pagka doon sa ilalim kayo dumaan, naghukay kayo, pailalim, parang sa Makati. Sa Makati, walang footbridge. Wala ka doon makikitang nagtaas na gano'n. Sa ilalim lahat sila. Di lahat dinadaan. Bababa ka lang ng kaunti. Tataas ng kaunti. Ay yan, tumaas ka na, tataas pa uli. Bakit? Ay hahabulin mo yung taas ng truck Isipin mo na lang yung hahabulin mo yung taas ng truck. Gano'n katataas yan. Kaya sabi ko, hindi nag-iisip ang gobyernong ito Ay sa bagay,
May pera tayo dyan. Hindi naman kaya ako'y nagpagawa niyan para may dumaan para ako'y magkapera. Oh. Asaan ang proyekto mo? Ay, ba yan ho? Oh. Kahit ang bakal niyan pinagtigni-tagni lamang. Oh. Yan baga naman magbibigay ng ano. Oh. Are ang 500, are ang 1,000,000, magpagawa kayo ng footbridge diyan. Oh, yung tumanggap, kukunin agad ng 500, shoot sa bulsa niya. Kuha ka ng kontraktor diya, kaya mo ka maggawa din ng tigli 500,000 footbridge. Meron po. Kukunin niya. Sasabihin naman nung Ari, 200,000 la katalo na pwede na ari, 200,000. Pare, 200,000. Gawin mo ang footbridge. Kaya na ito, ano? Kaya na yan, pwede na yan. Di yun. Wala naman dadaan Minadaan ka diyan. Sa dami na ng footbridge na nakita ko dito. Bakit? Ay, nako. Hindi kayo katutuwaan dyan. Maghukay kayo, dus pa ilalim. Total, ayaw din naman tumawid doon sa pedestrian lane. Dito sa ilalim. Kaganda pa. Kahit naulan, makakatawid ka. Di ba? Walang kabasa-basa. Makakarating ka doon sa kabila. Ay hindi nag-iisip. Anyway, yan. It is very easy to compromise with evil or to say yes. Madali lang yun Sa mga pakisamahan natin dito sa Pilipinas, nako, kahit masama, sasabihin mo, yes. Bakit? Ay, kailangan mo ng impluensya It is very easy to join the crowd or mob, but it is very difficult to stand out from the rest and say no. Tingnan niyo pagka nagpupulong ang mga kayo naka-attend na ng pulong ng barangay. Naka-attend minsan yan Kasi magpipiesta yung aking parokya, hindi ako umattend. Hindi nagpupo. Father, ano pong piniresent ko yung aking Gerto. Sabi ng barangay captain meron ba kayong mga gusto pang baka kayo may reaksyon o kaya meron kayong mungkahe. Alam niyo, sabi ng mga karamihan doon sa barangay captain, sa mga kagawad, kung ano ikaw mapagkasunduan nyo, doon ako. Walang paninindigan. Yan ang pagkahirap-hirap sa panahong ito. Ayaw nating manindigan. Kahit alam nating mali, sige na, dadami pa ang kaaway natin. Yain na, magkakagalit lang kami. No, you have to stand for the truth, for the good. Nakita mo nang nangongopya yung iyong kaklase. Hindi mo na lang papansinin. Ay kaibigan mo yun. Dapat ang sabihin, pare, mag-aral ka. Huwag ganyan. Pag may nakita kayong mali, sabihan ninyo. Manindigan kayo. Huwag yung walang katorya-torya. Yan. Kayo po ba ang incumbent ng San Rafael now? Kayo ang incumbent. Yun. So, ganun yan. Tulad nung tinip ko na doon sa isang barangay dito Total, bawal na ngayon yung maglagay ng mga tarpaulin. Bawal na, Alam ba ganyan yan? May mga tarpaulin yata kayo, baklasin ninyo, baka kayo ma-disqualified. Bawal. Kasi, nangangampanya na kayo hindi pa naman kampanyahan Wala naman Father, nakalagay na iboto. Ay, yun lagi ang katwiran Pag ikaw naglagay ng pagmumukha mo, para mo na rin sinasabing, vote for me. Wala ka nga sinasabi. Di ba pag natingin kayo sa misis nyo, pakindat-kindat lang kayo? May sinabi ka ba? Wala. Kumindat ka lamang Alam na ang mangyayari See? Ganon din, baka kayo ma-disqualified. Sige, pag nakita ng COMELEC yan. May COMELEC ba dito sa Santo Tomas? Meron? Meron ba? Parang wala. COMELEC yata dito sa Kalamba anong ginagawa ng mga yan? Ay naghambalang ang mga tarpaulin.
Areho, titip ko sa inyo, re. Atin lamang. Lamang nakakarinig. Oh. Maggawa kayo nung ari matagal ko ng proyekto. At aring proyektong nanalo na kayo, hindi na pwedeng alisin. Lahat ng Dean Chapel ng Rafael ay nasa tabi ng kalye. Maglalagay kayo ng bawal, puok dalanginan, bawal bumusina. Team Shock. Ano gan team ninyo? Oh. Team ano kayo? Team Violet. Oh. Ayun, bahala na kayo. Di ilagay nyo sa ilalim. Oh. Hindi kayo nangangampanya. Bakit? Ay, nakalagay day, puok dalanginan, bawal bumusina. Tapos na ang eleksyon, hindi na nyo maaalis yun. Bakit? Ay, sa chapel yun eh. Makikita ng mga driver na usbaw, mga kamote, bawal palang bumusina din at ari puok dalanginan. Eh, lagi naman talagang nakalagay yun. Dapat talaga ho'y merong ganyan. Kasi hindi ho alam ng mga driver na yan na bawal palang bumusina sa tapat ng eskwelahan, sa tapat ng ospital, sa tapat ng chapel o simbahan, at sa tapat ng husgado. Bawal bumusina dyan. Yan na may kung alam nila yan. Kaya nga ako'y nagtataka sa mga yan, professional driver hindi naman alam. Yung tip ko yan sa inyo. Lagay nyo ka sa ilalim nyo yung inyong team. Oh. Puok dalangin. Lakihan agad nyo. Palakihan na rin lang na pala. Lakihan agad nyo. Para mulaga sa mga driver. Oh. Yung galing Anastasia, makikita agad. Oh. Yung galing naman dito, makikita agad. Bawal bumusina. Puok dalanginan. Oh, kung medyo gusto niyo sosyal, Church zone. No blowing of horns. Oh, ba. Tapos yun, huwag niyo kakalimutan yun. Team. Oh, hindi kayo nangangampanya. Bakit? Ay, signage yan eh. Oh, hindi yung katulad ng mga aganya, mga agaya. Wala yun. Halatang-halata nangangampanya. Matatanggal kayo diyan. Oh, yan ha, may tip na ako sa inyo. Oh, tinutulungan ko na kayo. Kasimple na oh. Dalawa lang ang ilalagay nyo. Isang galing Anastasia, isang galing dito. Oh, para makita nila, aba, oo nga naman. Oh. At least nakatulong na kayo, nangampanya pa kayo. Para-paraan lang yan. So mga minamahal na mga kapanalig, sa pagdiriwang po natin ngayon ng kamatayan ni Juan Bautista, manindigan po tayo, lalo na sa tama, lalo na sa nararapat at karapat-dapat. Manindigan tayo sa kabutihan, manindigan tayo sa kabanalan, hindi sa kasamaan. Iwanan ko po sa inyo ang pagkaing pangkaisipang ito. Sa kabutihan, manindigan, Diyos ang tunay na sandigan, kaya't kasamaan ay ilagan.